yung pagpapa-impeach kay Sara Duterte, it's not just a scramble for power. Hindi lang to away ng politiko. Kasi usapin to ng karaniwang tao na yung pera na dapat sana ay sa social service, binulsa. So it's grounded on the realities of the Filipino people, our realities as students na nandiyan pa din yung affront sa karapatan natin sa edukasyon. Bakit mo ako kinu-crucify? Ang panawagan ng accountability ay kailangan dahil responsibilidad yan ng mga nakaupo. Pangalawa, panawagan ng tao. Siguro sa context ng Office of the Student Regent, yung campaign para ipa-impeach na si Vice President Sara Duterte, nag-a-arise na siya within early November pa lang. Primary talaga na gustong i-represent the Office of the Student Regent was the youth and student sector since yun naman din yung na-represent natin sa BOR. Part din kasi ng impeachment complaint yung University Student Council ng UP Diliman and other youth organizations. Malakas natin tinulak ang impeachment kay VP Sara Duterte. Budget hearing pa lang last year ay ito na yung ating panawagan. Kaya tayo nagbuo ng ilang mga networks para kumalap ng pirma at mag-draft ng impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. By reading the second impeachment complaint, ay yung primary kasi na pumapaikot doon na grounds for impeachment ay betrayal of public trust. Alam ng tao na ang issue presyo, sahod, pagkain, pero galit din sila sa korupsyon. Gusto nila ng accountability. At kung ipaliwanag ng maayos sa tao na isang paraan para sa pagpapanagot ay impeachment, sila ay payag. Particularly sa UP, we recently had a very large na budget cut, 2.08 billion pesos. And yung ganong nakikita natin na pagpapabaya, abandonment sa education sector, we recognize yung struggles na mga estudyante sa loob ng UP, yung kakulangan pa din sa student spaces, sa student services, not just in UP Diliman, but more pressing pastalamak sa ibang CUs, ay directly related sa calls natin against corruption and para sa good governance. Dahil maintindihan nila hindi lang to away ng politiko. Kasi usapin to ng karaniwang tao na yung pera na dapat sana ay sa social service, binulsa. Yung pera na dapat sana ay para sa ayuda or tulong sa mahirap, ay kinamkam lang ng ilan. No? Kaya sa tingin ko yung hamon noon at hamon pa rin ngayon ay paano mo upaliwanag sa tao yung impeachment, paano kumbinsihin ang tao na ito ay para sa interest natin at kailangan suportahan. Bagong-bagong impeachment para sa atin. Hindi natin alam kung ito ay mabilis, magtatagal, magtutuloy, ano ang mangyayari sa loob ng Kongreso. Dahil may supermajority si former President Estrada sa Kongreso, hindi natin inaasahan na ganun kabilis mangyayari yung impeachment. Pero we were inside the House of Representatives nang biglang nag-opening prayer si former Speaker Manny Villar, diniretso niya sa statement niya, speech niya na tinatransmit ang impeachment sa Senado. Ganun kabilis. Ang napakahalaga sa impeachment trial is the public, the community. Kasi kailangan ng public pressure, kailangan ng monitoring. And during that time, the UP community was part of that network na nanonood, nagmo-monitor, vigilant ang UP community. Bakit? Kasi marami sa mga senador, UP alumni. Marami sa mga cabinet members ni ERAP, UP alumni. Sabi niya, kung babagsak ako, dapat ibagsak din ng UP. Kasi karamihan ng cabinet ko, taga-UP. Pero ang kailangan nating ilinaw dito, yung EDSA 2 na naganap noong January, yung pagpapatalsik kay Estrada noong January, hindi yan dahil sa impeachment lang. Before the impeachment, unpopular na si Joseph Estrada. No, kahit na popular siya noong 1998, binoto ng marami. Ano ang nangyari sa 2 taon, from 1998 to 2000? Nandyan yung atake sa civil liberties, attack sa freedom of the press. Nandyan yung all-out war niya. No?
Nandyan yung pagkaltas niya ng budget sa mga social services kabilang sa UP. Nandyan yung kanyang mga pulisiya na anti-poor, anti-worker. Kaya ang naalala ko, 1999 may malaking rally sa Ayala. Year 2000 may malaking pagkilos ng mga manggagawa para sa kanilang panawagan na dagdag sahod. Kaya by last quarter of 2000, ang pagsampa ng impeachment ay natural lang na magiging proseso at tugon, panawagan ng mamamayan dahil sinusuka na yung gobyerno ni Joseph Estrada. Yun pa din talaga yung very prominent lesson na matitake na pag united yung mamamayan ay kaya nating magpanagot ng mga officials na nakikita nating hindi na deserving nung tiwala natin, hindi na deserving maupo sa gobyerno. Sa tingin ko, yung impeachment ngayon ay kombinasyon ng Estrada impeachment at saka Corona impeachment na in a sense na ang lakas ng sentiment ng public, unpopular na si Sara Duterte, at the same time, yung ilan sa mga miyembro ng ruling party ay pabor dito sa impeachment at sila ang nag-initiate. Pero this time, ang ating target naman yung Vice President. At sa tingin natin, ito ay isang paraan para ipaalala sa tao na yung mga halal, kahit na popular, binoto ng marami, ay dapat parusahan kung sila ay may ebidensya ng pagkakamali. It is a major election issue. Gusto nilang pagpiliin ang tao sa Marcos and Duterte camps. Ang sabi natin, hindi ganyan ang options lang ng tao. Hindi pwedeng Marcos Duterte lang ang narrative natin. Bakit naman kami bigla ang sasabihang gumalaw, umakto agad sa loob lamang ng ilang oras? Well, actually possible naman kasi talaga na magkaroon ng special na session throughout the break. Again, it is the mandate of the Senate, like it is the mandate of the House of Representatives to discuss yung mga nakahain na complaint laban kay Sara Duterte. Hindi na dapat patagalin pa itong usapin na ito. Hindi na natin dapat patapusin pa yung elections. Parang actually ang mababanggit nga din ni Senate President ay there is no clamor for the impeachment of Sara Duterte when 200 plus congressmen have signed the impeachment complaint. Gusto nating kondinahin yung mabagal na aksyon ng Kongreso, yung mabagal na aksyon ng Senado, yung pangingialam ni Marcos. Sabi nila, usapin daw to ng numero. Pero ang sabi natin, wag i-hostage yung panawagan for accountability dito sa partisan politics. I think parang isang angle nga dun kasi 'di ba baka naghihintayan yung Marcos side and Duterte side na mapanalo talaga nila yung mga kandidato nila para yun yung maging way to secure votes for the trial of Sara Duterte. So, wala naman tayong pinipiling numero, petsa. Kung ang panawagan ng accountability ay hindi yung usapin ng mga konsiderasyon ng mga political parties, ito ay kailangan dahil responsibilidad yan ng mga nakaupo. Pangalawa, panawagan ng tao. In relation na din sa iba pang mga issues na nangyayari, kagaya ng worsening quality of life ng mga mamamayan, yung krisis sa ekonomiya, sa edukasyon, ay hindi hiwalay sa usapin ng impeachment na dapat talagang mas paingayin at gawing mas talamak. And I think it should be one of the defining issues of the election. And it's really a challenge for us na yung ipapanalo natin ng mga representatives and senators, hindi lang tumatakbo para sa interest nila, pero yung genuinely seeking to represent the Filipino people. With that, kailangan ay suportado nila yung impeachment laban kay Sara Duterte. Napakahalaga ng pagkakaisa ng sahaning ng mga kabataan. The OSR has been actively participating in the Youth Alliance, which is yung leaders and advocates of the youth for the accountability of Sara Duterte, yung Lies Duterte Network. Pati yung UP Act Against Corruption Network nga. Syempre we recognize yung credibility of the office, recognize yung reach ng office. Pangalawa, yung
pagkilos. Kailangan tuloy-tuloy, matapang, malakas, creative, nagbubuklod sa marami. Tapos kailangan i-assert yung independence ng youth movement. Tapos yung pangangailangan na mag-reach out sa maraming eskwelahan, hindi lang sa UP system. No? Lalong-lalo doon sa mga eskwelahan na malapit sa Senado, malapit sa Malacanang. Tapos kailangan may nationwide na outreach, no, para maging mas malakas yung panawagan. Malaking part ng University of the Philippines na meron tayo pa ding magagawa sa pagpapaingay nitong campaign for the impeachment of Sara Duterte. Kailangan kaisa ang public dito sa ating panawagan. Otherwise, the impeachment process will become a technical process, a legal process dominated by politicians and political parties. Samantalang ito ay people's issue, people's concern. Maganda na ma-maximize yung youth sa kasulukuyan bilang largest stakeholder nga pa din. Siyempre, yung mga kabataan naman yung may energy, yung mga kabataan yung maliksi, malakas kumilos, mabilis mag-isip. Tayo yung may optimism, yung may idealism para sa mas magandang kinabukasan. Kailangan gamitin ito para ibalik sa tao, ipaliwanag sa tao kung bakit nagkaroon ng impeachment. So, all the more reason na kumilos tayo, makiisa tayo sa mga discussions, gamitin natin yung mga disiplina natin para paingayin yung usapin ng not just impeachment but anti-corruption, anti-poverty. And makiisa sa iba't ibang mga pagkilos even outside our university para mapatambol yung panawagan para tuluyan ng ma-convict si Sara Duterte.